aton patpakan ng buhay ng Diyos. Hallelujah. Once again, maayo ang Diyos sa aton kabuhi, labi na sa sini nga kabuntagon. And once again, akon extend pagbalik sa pagpasalamat sa buhay nga Diyos sa aton mga kaigsuunan nga nag-contribute sa ilang mga bato kag inapog, palapakan naton ang buhay nga Diyos. Kadayon natigayon yun, kadayon nahuman yun naton pagplastar sa bato. Kag akon man gipasalamatan bisan pa man ang mga young people gahapon pod sa mga young adults nga lalaki nga nagdagyaw pagpanguha sa bato. Palapakan nato ng Diyos. Hallelujah. Kadayon akon man gipasalamatan ng Ginoo labi na sa service nila ni Bonso kag ni GR nga nagamit pagpanghakot sa bato. Praise God. Kag kinitanan nakita na naton ang anam-anam nga katubagan nga gipangayo naton sa Dios nga masiminto naton ang aton nga gitawag nga reception place. Kag praise God, ini siya makita naton ang katahom niini sa pipila ka mga binuan nga manglabay. Kag salamat sa buhi nga Dios tungod kay gianam-anam pagpakita sa aton sa Dios ang mga katubagan sa aton mga pangamuyo. Dalaygo na ngalan sa Dios. Hallelujah. Kag sa sini nga adlaw aton man gipasalamatan ang Ginoo sa ari na ta sa bulan na sa February. Amen. Praise God. Do kanus alang kadayon karon ari na pud ta sa bulan sa February. Kadayon kung sino diri sa inyo ang nag-birthday 29, amo na ni nga panahon nga magpa-Thanksgiving ka tungod kay amo ni nga bulan ang bulan sa February nga may 29 na. Just imagine, pila ka katuig ug huwat pangita sa 29, pero karon ara na mo makita may leap year na. So praise God. Kadayon sa dili madugay maabot na pud ta sa bulan sa Marso. Amen. So kadali lang sa binuan. Ang mga dalaga diri siguro nagsaad diri ila sa ilang mga uyab nga sa 14 na lang nila sugton. Sa mga nangulitaw, ambot Sister Becky nagsaad ka ter. Amen. Hallelujah. Praise God. Magabarog tatanan kadayon magabasa ta sa pulong sa Dios. Praise God. Once again, akon gipasalamatan ang aton mga bisita labi na sa mga auditor nila ni Sister Carmi. Praise God nga nagpabilin sila. Ang aton karon tun-an because we partake the Holy Eucharist kadayon aton pod monthly Thanksgiving. Ilang taon naton ang book sa Numbers chapter 21 in verse 4 to 9, then going sa John chapter 3 verse 14 to 15. Ang aton karon topic which is the remedy of the spiritual venom in the hearts of men. Amen. Ang word nga venom, it's so very familiar para sa aton, pero tandaan naton although way ka nakagtan sa bitin, pero may mga sintoma ka sa spiritual nga binom. Ano ang sintoma sang binom sa spiritual? Amen. So lantaw na ton ang Numbers 21 verse 4 akadto sa verse 9 ingon pa diri. Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila. O nagbagulbol sila batok sa Dios o kang Moses. Amo ning number 1 gyud nga binom. Amen. Spiritual binom sa kasing-kasing sa tao. Nagbagulbol sila batok sa Dios o kang Moses. Mingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto
nga nining kamingawan. Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Verse 6, unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang nangamatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moses ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Amo nang binom yod kay nga man kahibalo sila nga dili gusto ang Dios pagbagulbol, pero they are what repeated again and again and again and again. Amen? Amo na ang problema sa sining nga mga tao. Pagampo sa Ginoo nga iyang ugtangon ang mga bitin. Musa nagampo si Moses alang sa mga tao, ug ingnan sa Ginoo si Moses paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang ipaakag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini. Verse 9, ingon pa diri busa nagbuhat si Moses og bitin nga bronze ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kon ang hipaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronze dili siya mamatay. Lantaw naton ang John sa chapter 3 in verse 14 to 15 sa dialogo ni Kristo Jesus dito sa kang Nicodemo. Sama nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao, ingon pa diri, kinahanglan nga iisa usab. Aron nga ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So nagpasabot ang tanan nga hitabo dito sa Old Testament, this is what is shadows. Amen? Landong kini sa tanan nga himuon ni Kristo Jesus o ang tanan nga mahitabo kaniya. Ang New Testament, mao kini ang katumanan sa tanan nga mga landong nga nahitabo dito sa Old Testament. And right now, ang gipasabot sa Biblia, ang giisa dito sa tukon, nag-refer kay Kristo Jesus. Amen ba? Kadayon, aron dili unfair tungod kay may mga bisita ta nga mga kaigsunan nga gikan sa Manila. Basahon po naton ang Tagalog nga versions. Amen. Ingon pa diri sa verse 4. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. Verse 5, at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang, sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nagsusuyana sa manang ito. Amen? Verse 6, at ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ang namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moses at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kaniyang alisin sa amin ang mga ahas, at dinalangin ni Moses ang bayan. Verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Verse 9, at si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at nangyari na pag may nakagat na ahas ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Let us pray to the Lord. O Diyos nga labing gamhanan, ari na sad kami nagapakiluoy kag nagabarog sa imo tubangan tungod kay wala kami sang igo nga kaalam. Lord, ikaw ang tag-iya sa tanan. And right now, O Diyos, tabuni kami sa imo hamili nga dugo. Lord, cover us to your Shekinah glory, even to your precious blood. And right now, we ask thy favor. Lord, we ask thy anointing, the anointing of knowledge, the anointing of wisdom, even the anointing of understanding, O Lord.
And right now, just open the floodgates of heaven and release, Lord, the supernatural wisdom kag ang imo Dios mga kaanakan makasabot sa sini nga mensahe. Alaygon ikaw sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen. Kagaman. Magalingkod ka tanan kadayon aton gipasalamatan ng Ginoo labi na sa aton mga kaigsuonan sa muhon. Palakpakan nato ng buhay nga Dios. Amen. Tungod kay every first Sunday mo join sila sa aton aron sa pagpartik sa Holy Eucharist. Not only as to partake them, kundi celebrations naton kini sa monthly Thanksgiving. Kag may mga panahon sad ang aton mga utod sa Tamiaw, sa Lawis, it is because wala pa tay Holy Eucharist sa aton mga extension, imo makita, yes, amo ni ang time nga mag-joint venture ta to celebrate the goodness of God in every monthly Thanksgiving. Amen. So mga kaigsunan, before ta magapartik sa Holy Eucharist, ilang taon na ton ang aton topiko as talking about the spiritual venom in the hearts of men. Si Romeo, bag-o lang nagtestimony sa bitin diha sa ilang balay. Dili kini kadagu-daguan. It is because ang iya pod maguwang namatay kini tungod kay gipaak sa bitin. So may mga past story na nga dili kini kadagu-daguan just in case kon mapaakan ka sini. Amen. Ang aton nga gitawag topic as talking about the spiritual venom. Ano kini ang word nga venom? Amen. According pa sa sini nga passage, ang word nga venom, it is a poison that is produced by an animal bite such as snakes, scorpions, dogs, rats, etc. Amen. Ako nagto, bisan gani karon mapaakan ka sa iring, dili ka angayan nga magkumpiyansa. Amen. Yes, of course, bisan mismo mapaakan ka sa ilaga, dili ka angayan nga magkumpiyansa. It is because inatanan nga mga gitawag mananap, dunay venom o poison nga makahatag sa lawas sa tao. Anyo na brothers and sisters, kung lang tao na ton ang Biblia, sa sini nga gitawag nga passage, ini nga gitawag poison, yes of course, mahimo kini nga makadestroy sa aton. Kadayon, may mga posibilidad nga makahatag og kamatayon sa kabuhi sa tao. According pa sa mga pagtuon, ang tao kung napaakan siya sa iro or something, iring kay mga rabies, it is the same poisons gyapon. It is the same venom. Yes, according pa sa mga history, kung ang usa ka tawo mapaakan sa iro, inig kadugayon, mahadlok na siya sa hayag. Dili siya gusto sa hayag. Gusto niya, naalang siya kanunay sa ngit-ngit. Amen? Kag ako nagto, amo ni ang mga cases pod sa spiritual kung napaakan ka na sang yawa. Amen? Lingyang inyo tapad, basi napaakan na sa yawa. Oh. May mga cases nga dili ka na gusto sa hayag. Gayon, malisang ka kung may tao. Kag malisang ka na sa tubig, piligro na alang kanimo ang pag-atubang sa mga tao. So, spiritual significance, syado kakuyaw kung may venom ka na sa yawa. Kaya nga naman, ara na sa imo ang kinaiya nga dili ka na tigsimpon. Mahadlok ka na, malisang ka na. Gusto nimo, ara ka na lang pirmi sa ngit-ngit. Amen? So we are talking about the spiritual venom sa sini nga gitawag passage. Amen? Because I believe the most poisonous venom hindi ning kagat sa iro, kay may tambal na karon, dili ning kagat sa ilaga or something sa irin. Ang pinaka-poisonous nga venom, inang venom nga ara sa kasing-kasing sa tao. Amen? Hindi ni matambalan dito sa hospital.
Way doktor sini nga makatambal, way ni gitawag masiling og may alibyo kung ano man ang i-injection sa imo o anti-rabies baka o something anti-venom, hindi ni madala sa gitawag sa physical nga therapy o sa physical nga medisina. What you need, ang spiritual food nga gitawag medisina. Kag amo ning pinakakuyaw nga binom. Amen? Kaya nga may mga posibilidad kung mapahitan ka sa sining nga binom, yes, first of all, ang imo pod spiritual nga pag-alagad maapektuhan sa. Amen. So gabay pa, bisan ang aton hitsura daw napaakan lang, basta ang importante, way ka napaakan sa yawa. Amen? Di ba? Lantawain nyo, tapad, daw napaakan lang ang naong. Ingana. Pero sige lang, at least kay way napaakan sa yawa. Amen? So that is the word of God. Kaya nga naman, taliman ka, ang binom nga gihatag sang yawa, it is the venom of sin. Lantawan ba naton ano ang contribution sang sala? Ang Romans 3:23, ingon pa dito, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. And then, ang chapter 5 in verse 12, nagaingon, miabot sa kalibutan ang sala, pinagi sa usa ka tawo, o ang sala, nagdalag kamatayon. And then, according pa sa Isaiah 59, ang sala, mao kini ang nagtulod, nga ang tao, mopahilayo sa Diyos. Amen? Ang Diyos kahayag. Amen? So, ang tao nga ara na sa spiritual nga binom, di na siya modool sa kahayag, kay nga naman, ara naman siya sa kangit-ngit. Amo ning epekto sang binom nga mao ang sala. Amo na nga ako nagtuo, ang kabuhi sa usa ka Kristohanon, kinanglan mahibalo siya nga ang aton kabuhi sad sa sini nga kalibutan, may mga butang nga bagay naton ampingan labi na ang aton espiritual. Amen ba? Yes, of course. Kung lang taon naton ang Numbers sa chapter 21, in verse 4, pagkadto sa verse 9, kini nga gitawag nga passage sa kasulatan, gidivide kini sa upat ka sections. If you read this verse, giupat kini sa upat ka gitawag sections ang Biblia kung lang taon naton within from verse 4 going to verse 9. This is what divided into 4 sections. The first sections, it is the journey of the people of God, which is the Israelites. Amen ba? Kaya nga man tandaan naton, ang aton kabuhi sa aton pag-alagad sa Dios, it is what like a journey. Amen? Kaglantaw naton ang journey pod sa sining nga mga katawhan sa Dios as the people of God. Amen? Like sa aton. And then the second divisions, it is talking about the natures of the venom in the hearts of human sinners. Yes, of course, while nga nang lakaton sila, kag sa dugay na nila nga journey, diri na rebuild ang venom diha sa ilang kasing-kasing. And then the third sections, it is talking about God's allowing inflictions. Amen? Siling pa dito sa verse 6, ang Dios nagpadala og malala nga mga bitin. Amen? Malala nga mga bitin. Just imagine that. Ang Ginoo kung why nag-preserve kang Romeo, posible nga siyang mapaakan sa bitin. Amen? Kay para siguro sa bitin, wow, ini, sobra pa ni sa manok. Amen? Nga na. Unta, mangita na si Diding Asa na si Romeo, ha? Nga na. Diba? So that is what a divine preservations from the Lord. Kaya nga naman, ang bitin din mo kakumpiyansahan, bisan unsa pa kadako, mapagamay nila ang ilang kaunon, kag mapadako nila ilalawas. Amen? Di mo kakumpiyansahan. Grabe sila ka-flexible kayo. Nga na. Kadayon, the fourth sections, it is talking about God's remedy. Ang remedy sa Dios nga gihimo niya paagi sa kang Moses aron kini nga mga tao matambalan. Yes, of course, ang tambal nga gihatag sila sa Dios paagi sa pagtutok sa bitin nga gisugo sang Dios. Amen. And you know, according pa sa history, ini nga gitawag bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses, after sini, gibit-bit ni sang Israelites. Gihimo nila ni nga idolatry. Ingana, nga bisan diin sila mukadto, gibit-bit ni nila.
Amo gani na nga sa paghari na ni King Uzziah, according pa sa history in 2 Kings in chapter 18, gipabungka gini sa Dios. Gipabungka gini sa Ginoo kay nga ang Ginoo nasuko naman sa ila kay ang trust nila, ang faith nila diri naman sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses. Wala sila kahibalo nga ang Dios mismo nga nagsugo sila during that time, it is nag-base sa mga panghitabo. Amen? May mga gitawag case-to-case basis. After sa to, hindi na to magpulos. Bisan ano pa ang ilalalantaway, hindi na to magpulos. Kaya nga, adto lang nga time. Amen? Kaya nga naman, it is case-to-case basis tungod kay ara sila mismo sa tunga nga ang ilang kabuhi gipamaak sa mga bitin. So, ini nga gitawag nga passage sa chapter 29 in verse 4 to 9, kulang taon na ton ang Biblia, ang journey sa mga Israelites, which is after the battle with the king of Arad. Amen. Kuman sa gitawag gubat nga nahitabo dito sa hari nga mao si Arad, kag ang Biblia mismo nagsulti, ila kini napildi si Arad. Because that time, ang una nila nga battle, napildi ang mga Israelites. Kung lang taon na ton, sa verse 1, pakadto sa verse 3, within mismo sa Numbers chapter 21. Ingon pa diri sa sininga verse, sa pagkadungog sa Kananhon, hari sa Arad, nga nagpuyo sa Nigib, nga nagpadulong ang mga Israelita, agi sa dalan sa Atarim, nakig-away siya kanila o nakabihag siya pipila ka mga Israelita. Amen? Ang verse 2, og nanaad ang mga Israelita sa Ginoo ug miingon sila, kung itugyan mo kanamo kining mga tawhana, laglagon gayud namo sa hingpit ang ilang mga syudad, ingon nga halad nga naha kanimo. Sa verse 3, gipatalingugan sa Ginoo ang Israel og nabuntog nila ang mga kaananhon og gilaglag nila ang mga tao og ang ilang mga syudad. Tungod nini kadtong dapita ginganlan nila og Horma. So this time, sa verse 4, after dito sa sining nga gubat sa Horma, milatas na ang mga Israelites. Amen? Kay kung may arat nga gitawag nga drawing sa geographical nga map, ini nga gitawag nga journey nila shadow gyud kataas nga journey. Kagdayon, muagi pa sila sa Gulf sa Aqaba, kadayon ma-encounter nila ang mga malisud yun nga gitawag masugatan nila diya mismo sa pagpanaw nila. And the Bible says, kung lang taon na ton, sa sining journey nila, but the king of Edom, balik ka dito after the battle with the king of Arad, and they defeated him, so they traveled from Mount Hor by the way of Red Sea to compass the way of Edom. This Edom, amo po ni ang ilang mga parinti nga mga kaliwat ni Esau, because ang kaliwat ang ngalan nga Esau gitawag siya Edom, kag diri nagikan ang mga Edomites, meaning as red. Amen. So ang Biblia naghambal kung lang taon na ton, diri sila mobaybay sa lugar sa Edom, which is ang lugar ni Esau. But this time, kung lang taon na ton, according pa sa aton nga passage, but the king of Edom had refused to allow the Israelites to pass through his country. Why naghatag ang hari sa Edom og right of way? Kay para sa ila, base kung gubaton po sila sa Israel, sama nga gihimo sang Israel dito sa hari sa Arad. So ang Biblia nagambal, the king of Edom had refused to allow the Israelites to pass through his country. The land of Edom is the way would have been sure going to the promised land. Amo ning pinakalaktod kung mukadto na sila ay kay ang Biblia nagambal this time ang ila sini journey is going to the promised land. So ang Edom amo ning pinaka-sure nga agianan aron nga makaabot sila dito sa promised land. Kay nga part na ni sa Kanaan ang Arad nga ilang gipildi. But the Bible says, gi-close sang hari sa Edom ang iya nga gitawag mga ganaan. Way niya gihatagan og kahigayunan nga makapasbay ang mga Israelites. Amo ning gi-state dito sa chapter 20 verse 20 to 21.
Ingon pa dito, apan niingon ang hari sa Idumea, dili ka na mahimo. Ug unya ang mga taga-Idumea nagtigom aron sa pagpakig-away kanila. Verse 21, og kay wala man nila sila paagiya, nangitaglaing agianan ang mga Israelita. Kay kung nipugos pod ang mga Israelite pagsulod, ang mga tao sa Idumea preparado na sa pagpakig-away sa Israel. So, niagi sila sa laing nga dalan tungod kay no choice na sila. And the Bible says, according pa sa aton nga gitawag nga tinunan, the soul of the people of God was much discouraged. Why? Because of the way. Because it was going back instead going forward. Nga naglagot na sila, kaya nga nagbalik sila sa agi. Layo na unta ang ilang nabaktas, bisan sa imo nga gitawag sitwasyon, di ba? Nagbalik sila sa agi nila. Amo ni ang Biblia naghambal, it was so very discouraged sa mga gitawag Israelites. Grabe ang ilang nga pagka-discouraged because this time, instead ang route nila is to going forward, nagbalik sila sa agi nila. Ingon pa dere, because it was going back instead going forward to the promised land. Surrounded because of the length of the journey, grabe na gyud, nisamot na gyud kalayo ang ilang nga gitawag baktas. Misamot na gyud kalayo nga kalayo. Kag ang Biblia nagambal, because of the troubled sandstorm, amen, from the shore of the Gulf of Aqaba, so the people of God became impatient. Ang word nga impatience, sa Hebrew word meaning, this verse mean they are what become angry. Amen. Ikaw kuno, kung pabalikon ka sa agi, di ka ba magtabi-tabi? Di ka ba magbagulbol? Dili ka ba masuko? This word impatience, in the Hebrew word meaning, within this verse, it is talking about angry and sad. Gawas na nasuko sila, nagmasulubon sila tungod sa panaw. Ining panaw nga ang paglakaw daw wala na may magpakatawa. Amen? Budlayon kamo. Ako nagto, bisanano pa kalayo sa panaw, kung may magpakatawa lang, daw dili kapoy. Pero kung ang tanan, suko na. Amen? Ang tanan, ara na sa gitawag sa kasulubon nga naong. Why na sa may mga has nga magpakatawa? Di natagdo ng istorya, kay nga ang kasuko, amoy nanas kasing-kasing. Amen? Ang Biblia nagambal, ini nga mga tao, tungod kay gikan sila sa bukid sa Hor, niagi sila sa kabukiran sa Hor, kagdayon dili yano ang karsada nga ilang gisubay, batuon, kagdayon ang Biblia naghambal ang abog plus pag-abot nila in the shore of the Gulf of the Aqaba, nga grabe ang sandstorm. Kadayon para sa ila ang ila gikaon nga mga mana do kasumol na amo to ang Biblia nagambal, nagbagulbol sila. It is very depressing to them. Grabe ang pagka-discourage nila. Grabe ang pagkaluya nila. Kag tungod sini, grabe ang ila bagulbol diha sa kay Moses o sa Diyos. Ang pulong sa Diyos kung lang taon na ton, sa sini nga gitawag journey nila. While nga nagabagulbol sila, while nga suko na sila kayo, while nga ila nagikontra si Moses kag ang Diyos, wala nila nabantayan nga ang mga biti na tamaka na nila. Amen? Nga, kung ara ka sa kasuko, wala ka na insakto nga hunahuna. Amen? Ang Biblia nagambal, so the poisonous venom in their hearts rebelled. It is the even shade of their weakness. While nga naglakat sila, ang tuod nga binom, dili ang paak sa bitin. Ang tuod nga binom, ang binom nga ara silang kasing-kasing.
Amen ba? Kag amo ni ang kuyaw nga binom. Baliko na kon. Although way ka napaakan sa iro, way ka napaakan sa scorpions, way ka napaakan sa ilaga o iring or something sa bitin. But you know, brothers and sisters, the hearts of human sinners may binom nga gibutang ang yawa sa iya. Amen. Ano ni nga gitawag binom? Amo gani na nga ang Hebreo 12:15 naghambal dito, pagmatgon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios, og matguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom, nga mutubo og makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. This time sa journey nila, diri na na-rebuild ang binom nga ara silang kasing-kasing. It is because ang Kristohanon ma-rebuild ang iya tinuod nga nature kon panahon ara siya sa circumstansya. Amen. Diha nimo siya makilala. Diha nimo siya ma-expose. Kag ikaw mismo diha ka ma-expose just in case kung may circumstansya nga naglambot, may problema nga naglambot. Kag ang pulong sa Dios nagambal, sometimes it is sa Dios ang aton patience. Amen. Sometimes it is sa Dios ang aton character. Sometimes it is sa Dios ang aton pamatasan. And the Bible says, diri ni ma-rebuild ang tuod yun nga binom sa aton kasing-kasing. Amen? Kag amo ni makapahilo sa aton spiritual. Amo ni makahatag sa aton destructive nga gitawag kabuhi. Because of this binom in our hearts. Amen? Ano ni nga binom? First, kung lang tao na ton, it is the venom of foolishness. Wow. Why? Ang word nga foolishness, dito sa Matthew chapter 25, if you read sa parabola ni Kristo Jesus, dito sa napulo ka mga gitawag dalaga, ang Bisaya nagsulti sa King James, ang 5 danghag o ang 5 maalamon. Amen? Ang gitawag, another meaning sa root word sa foolishness in Cebuano says, danghag. Itatanan mo ingon, danghag. Amo ning problema sa mga Israelites. Kag kita mismo, may ara tabinom of foolishness. Why? They failed to learn the past and learn the lessons. Ang mga tao nga danghag, why ni gatuon sa mga hitabo, sa mga nangagi, labi na sa kabuhi niya, kag sa iya panimalay, mga unlearning nga mga klase sa Kristohanon, waay siya gatuon sa mga nauna sa iya kabuhi, anong natabo sa ila, kag sa present karon sa iya pod karon sitwasyon. Amo ni ang mga Israelites. They are what talking about the venom of foolishness. Ang ila pagkabuang-buang, ang ila pagkadanghag, ang ila pagka-unwise, amo ni ang naghatag po sa ila sa kalaglagan. Grabe nga mga tao. Una, kung lantaw na to ang Biblia, sa pagguwa pa lang nila dito sa Ehipto, sa misaka na dito si Moses sa bukid sa Sinai, just imagine that. According pa sa Deuteronomy, sa chapter 32, nadugayon si Moses pagkanaog. Ang mga tao midul dito kang iron nga nagingon, dili na siguro mo balik si Moses, maghimo taglaing Dios puli sa Dios ni Moses. Amen ba? Anong gisulti din iron panadaan ninyo diri ang inyong mga bulawan nga mga ariyos, pulsiras, kay tunaw na to. Sa gitunaw na ni Aaron, nahimo kinig baka, kag ang Biblia nagambal, ila gisimba ang baka. Ila giludhan ang baka, ila gipasidunggan ang baka nga bulawan, kag ang pinakasakit sa tutadan, ang tao naghambal, kini ang aton Diyos. Amen?
Ini nga mga tao, saksi ni sila, buhi ni sila. Pagkanaog ni Moses kay ang Dios nagsulti sa iya, kanaog kay ang imong mga tao dito nagkaguliyang. Pagkanaog ni Moses, siling pa sa Biblia, gipamatay niya ang tanan kutob sa nagluhod ka nagsimba sa tunga baka. Ini nga mga tao, mga unlearned nga, kahibalo na sila sa gihimo sa Dios dito pa lang sa ubo sa Sinai. Pero pag abot diri sa numeros, gibalik na pud nila ang bagulbol. Why gatuon ni nga mga tao sa leksyon? Sometimes amo nang kabuhi naton nga Kristohanon, why tagatuon sa leksyon sa kabuhi naton? Mga unlearned ta nga klase sa mga tao ta nga imo makita may pagkagahi sa ulo. Lantaw bala naton ang Korinto sa chapter 10, pila ang gipatay sa ila sang Dios sa tunga time sa 1 Corinthians chapter 10 sa aton nga gitawag kay sa chapter 32 kun lantaw naton dito sa Exodus mga 3,000 ang gihambal dito sa Biblia, pero pag abot na dito sa 1 Corinthians sa chapter 10 sa verse 8 ingon pa dito sa Biblia kun lantaw naton ang ini nga passage, dili kita makighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila busa na nga matay ang 23,000 kanila sulod lamang sa usa ka adlaw. Ini nga mga tao nakakita ni, nakadungog ni, kag nakahibalo sila kung ano ang nahitabo sa ila sa panahon nga nagbagulbol sila sa Dios. Pero this kind of people, they had a venom in their hearts. Amen? Muna nga baliko na kon, ini nga venom, hindi ni matambalan sa medicine. Nga ari ni sa kasing-kasing. Kag ini nga mga tao, they are what unlearned, failed to learn from the past. Amo na nga kita, nga gibalay naton ang aton kabuhi sa contemplative nga kabuhi, inabang makapamalandong ka sa Diyos. Like say, for example lang, si Maymay, hapit ni mamatay. Ako ang ginaginakonfirme kay Maymay. Sa panahon ko magbinuang si Maymay, he must learn the lessons. Amuning problema naton, kapilat ta kabisis gisalbar sa Dios, kapilat ta kabisis giayo sa Dios, kapilat ta kabisis giluwas ang aton pamilya, pero usahay hindi ta kahibalo magtuon sa leksyon. Mga unlearned nga mga tao ni, because the venom of na mga butang nga bagay naton lang taon, just in case kung ang ginuway sa ton kabuhi, ano kaha ang nahitabo? Galing ang pagkabuang lang yun naton usahay amuning problema. Yeah, a lot unlearn sa life naton. Way naton ginatun-an ang mga nangagi sa kabuhi naton kag sa aton panimalay kung giano ka sa Dios. Para sa akon, nakasiling ko kung ang Ginoo ay pa sa akong kabuhi, dugay nako namatay. Una pa sa akon mga amigo. Amon ng mga butang nga magbalik-balik sa akon, kag ina nga mga butang makasiling ko, gastuhon ko ang nahabilin ko nga kabuhi sa pag-alagad sa Dios. Amon nga para sa akon, bisan sa tigom, bisan nano man kaimportante, basta tigom, kundi malang gitawag emerhensya adto ko kay nga para sa akon dili kailisan ang mga buluhaton nga iya sa Dios. Bisan ini lang nga pagi, amuning mabalos nimo sa Ginoo. Amen? Bisan amo lang ni nga pagi, amo ni ang imo mabalos sa Dios. Ano man ang imo ibalos sa Ginoo? Kwarta, siling sa Ginoo, akong tagiya sa tanan butang. Ano man ang ibalos nimo sa Ginoo? Bulawan, siling sa Ginoo, ako ang bulawan. Pero malipay ang Dios kung balusan nimo ang Ginoo sa imo nga gitawag pagkamatinud-ano. Amuning problema sa mga Israelites. It is what the venom of foolishness. Kahibalo na gid sila nga ara sa Dios. Ang Yahweh, ang tanan, ang kontrol, siya ang nagasaad sa kabuhi kag nagasulti sa kamatayon, pero maamis ka sa sini nga mga tao. How many times balik-balik ang ila gyapon himuon. Amo na nga ang Biblia
Wala sila gipaagi sa Idumea, gipabalik sila bakta sa ilang agyanan, kay nga aron ipakita sa ila sa Dios nga ang nature nila, it is always going to the cycle of defeat. Amen? But you know, the journey of Christianity, it is not going as a cycle of defeat. The journey of Christianity is going up. Hindi gusto ang Diyos nga magbalik-balik ka lang pirmi sa agi. Taas na unta ang imong nalaktan. Amen? Taas na unta ang journey sa imong kabuhi. Taas na unta ang paggamit sa imong sa Ginoo. Taas na unta ang mga panahon sa imo kabuhi nga makasiling ka, gigamit ko sa Dios sa dugay na nga panahon. Amen? But you know, sometimes our journey we are journeying is cycle of defeat. Ilang taon na ton, hindi lang kay amoni nga hitabo. Pag-abot po dito sa Numbers chapter 11 verse 31 to 34, grabe nga gitawag hitabo sa ila. But this people is unlearned. Unya, kay ini nga time, ini nga mga tao nagbagulbol gyapon ni sa Dios. Ining pinakasakit ba nga bagulbol nila nga nagsiling sila, maayo pa dito sa Ehipto, kay makakaon kami kutob sa gusto namon. Ara ang mga milon, ara ang mga ginisa, ara ang mga dagko nga mga isda. Diri sa Ginoo wala gyud, mana lang. Na amo na nga ang ila pirmi confession, maayo pa sa Ehipto, lami ang pagkaon. Pero ang wala nila gidumdum, ang pag-antos nila sa Ehipto. Grabe nga mga tao, parehas bitaw sa aton. Ang gidumdum lang una naton sa kalibutanon, ang kalipay naton, pero way mo gidumdum ang mga consequences sa panahon nga ara ka pa sa Dios. Saway ka pa sa Ginoo, I mean. Way ginila gisgutan ang ilang mga pag-antos, way sila gipapahuway, 7 ka adlaw ginapatrabaho sila, bisan gabi ginapatrabaho sila, ginasikat-sikaran sila, ginabunog sila, ginakastigo sila, way sila ginapapahuway. Pero ang ilang istorya, ang ilang gidumdum, ang kalami lang sa pagkaon. And this time, pag-abot na dito sa gitawag sa kamingawan, mauning reklamo nila. Nagreklamo sila sa Dios kag kay Moises kay nga wala na sila nakakaon og karni. Ana. Why na sila kakaon og food supplement? Ila reklamo. Si Moses mismo murag naglagot na kay siling si Moses, Diyos bagod ko nga ako ang magpakaon sa ila. Kaya nga, you know, just imagine, sobra 2 ka milyon katao ang imong pakaonon. Ang mga Israelites nga nagwa gikan sa Ehipto. Kag amo na ni natabo sa verse 31 sa chapter 11. May gihimo ang Ginoo sa ila. Unya may hangin nga miabot nga pinadala sa Ginoo ug nagdala kinig mga buntog gikan sa dagat ug gipatugdon kini libot sa ilang gikampuhan. Wow, diri naton makita nga ini nga mga tawo way nagbudlay, gisagod gid sila sa Ginoo, gibuhi gid sila sa Dios. Ang supply gipakita gid sa ila sa Ginoo. Siling pa sa Biblia, dira gid mismo sa ilang gikampuhan. Pulong sa Dios nagingon, ang gilapdon sa dapit nga gitugpahan sa mga buntog, mga usa ka adlaw nga panaw gikan sa usa ka daplin ngadto sa laing daplin ug usa ka metro, ang gibag-o niini. Meaning, supisente siya sobra sa 2 ka milyon ka tawo nga magpakaon. Bastante gyud ang supply sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti kung lang tawo na ton, og ngadtong tibok adlaw og tibok gabi og pagkasunod pagayod nga adlaw, ang katawan nanakop og mga buntog ug bisan ang mga nakakuha og labing dyutay nakatigom og 1,000 ka kilo og gibulad nila kini sa tibuok kampo. Lalimang ka, ang iban nga buntog, diha na mismo nagtugba sa ilang abuhan. Yan na. Ang iban nga buntog, dito na mismo nagtugpa sa ilang nga pinggan.
Why hasol? Kag ang buntog, dili kay magdagandagan ka pa nga dakpo nimo. According pa sa komentary, ang buntog mismo amo na ang nagpalapit sa ila kag magpadakop na nga sugo sa Dios. Amen. Buntog musyagit na, ari nako, litso na nako. Pero siling pa sa Biblia, kulang taon na ton sa 33, samtang ang sudan anaa pa sa ilang baba ug wala pa matulon, misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa katawan ug nagpadala ang Ginoo og sakit ug nangamatay ang daghang mga tao. Nga misilaob ang kasuko sa Dios. Tungod kini nga mga tao, you cannot read this Numbers chapter 11 nga gi-appreciate nila ang Dios. Daliman ka, ang sudan ara pa sa baba nila. Amen? Ara pa sa baba nila. Siling, unsa may napatyan nila, ang uban natukan, tumba. Amen. Tumba. Siling pa sa Bible, dili lang kay usa nga tawo ang namatay, dili lang kay duwa ka tawo ang namatay, ubay-ubay ang mga nangamatay. Meaning, ila gihapon ni nasaksihan. Ila gihapon ni nakita. Amo nang paghambal dito sa Biblia, this kind of people is unlearned kind of people. Waay gatuon sa leksyon. Waay nagatuon sa mga butangan na hitabo sa ila sanguna, kag until such now. Amen? Tunig yun kung ano ang gihimo sa imo sa Diyos. Just learn, brother and sister. Abi mo lang panahon kung maluya ka, tuni ang imo kabuhi kag panimalay. Kamusta kun way ang Diyos? Natobla. Panahon paglambot sa trahedya, sino man ang imo daganan? Parehas gyapon sa mga Israelites. Sino gibugol-bulbulan nila? Diyos. Sino man ang ilagid hangpan? Diyos gyapon. Just learn the lesson. Amen? Dayon, may natabo pag yudiri, gawas sa sini nga gitawag nga mga buntog, may natabo pag yudiri. As another lessons nga unta, bagay nila nga tunan, ang pag-abot na dito sa chapter 14, verse 39 to 45, ini na pod nga hitabo, katong nag-espiya sila dito sa duta nga gitawag Kanaan, upod si Caleb o upod si Joshua, ang napulo grabing bagulbol. Kay sadto nga panahon si Josue kag dayon si Caleb nagsiling na manlakaw na kita kay atakiho naton sila kay ini nga mga katawhan itugyan sila sa aton sa Ginoo. Pero ang napulo nga mga tarantado isog lang sa baba pero mga talawan. Yes, grabe ang negatibo. Ang Ginoo nagmahay sa sini nga mga tao. Siling ang Ginoo ini nga yuta inyong ta ni maangkon ihatag ko unta kini sa inyo. Ini nga mga tao nausab ang hunahuna. Siling dayon dito sa verse 39. Gisugilo ni Moses kining maong balita ngadto sa tanang Israel ta og nagbasol sila pag-ayo sa ilang gihimo. Dayon og sayo sa buntag namangon sila og nanguwas sa kabungturan ningon sila aniya kami dinhi andam sa pag-adto sa dapit nga gisaad sa Ginoo among giila nga nakasala kami. Pagkabuntag, naliwat ang ilang huna-huna. Grabe kambyo-kambyo gyud. Ang ilang huna-huna na usab na pod. Sayo pa sa buntag, nagsabot na sila. Sulungon na naton ang gitawag ang duta nga saad sama sa gisuat sa ato sa Ginoo. Namangon sila sayo kay sulungon na nila. Dayon, siling dayon, apan si Moses mingon, nga anong gilapas naman usab ninyo karon ang sugo sa Ginoo. Dili gid kamo mulampos kay tapos na, naliwat na.
Dayon, verse 42, ayaw kamo pagsulong kay pilihon gayud kamo sa inyong mga kaaway, kay dili man kamo ubanan sa Ginoo. Verse 43, kay dito ang mga Amalikanon o ang mga Kaananon, makig-away kaninyo o mga matay kamo sa ilang espada, kay wala naman kamo musunod sa Ginoo, busa ang Ginoo dili muuban kaninyo. Giingnan na sila ni Moses, apan nangahas gayud sila pagtungas sa kabungturan, bisan pa kon sudlanan nga ang sudlanan nga gibutangan sa kasabutan wala kanila, og si Moses wala usab muuban kanila. Unya nang lugsong ang mga Amerikanon, ang mga Kaananon nga nagpuyo sa kabungturan o gipildi nila ang mga Israelita o gigukod hangtod sa hurma. Piaw mo lang yun na. Ini nga mga tao na nga matay gyapon. Amen. Una, si Moses maalam yun nga tao. Una, waay siya nag-upod sa mga tao nga masinuayon. Ikadua, waay siya nag-upod sa mga tao nga gidisting sa pagkadimalas. Ikatatlo, waay siya nag-upod sa mga tao nga patyununon. As a believer, you must be wise. Amen? Inanghambal bitaw ni Solomon, kung mag-upod ka sa tao nga palahubog, mahimo kang palahubog. Meaning you must be wise. Bisan si Maxwell mismo, ang pinakamatahom nga advices ni Maxwell sa kabuhi sa mga Kristohanon, bisan mismo sa mga negosyante, ang hambal ni Maxwell amo ni, kung negosyante ka, ayaw pag-upod sa negosyante nga na-bankrupt. Kay ang imo sinapakasingadtuan, bankruptod. Amo po ni sa kabuhi na nga Kristohanon. Amen? Kakamo ni si Moses, why siya nagupod sa sini nga mga tao? Kay balo sa ini nga mga tao, patsununo ni. Amen? Pero ikaw, kaigsunan, gidesign ka sa Dios para sa kabuhi nga walay katapusan. Amen? Ini nga mga tao, still they are what unlearned. Nasundan pagayot. Dito sa Numbers chapter 16 verse 32 to 35. Sa kabuhi na nila ni Korah, nila ni Datan, nila ni Abiram, na nagbagulbol sila about sa kang Moses, ang pagdumalahan ni Moses. Grabe kalisod ni kay nga buhi sila nga gilamoy sa impyerno. Apan kon ang Ginoo maghimo og katingalang buhat og muliki ang yuta og lamyon sila og ang tanan nga ilaha og magtambog sila, matambog silang buhi ngadto sa kalibutan sa mga patay. Masayod kamo nga kini mga tawhana misukol sa Ginoo. 31, sa pagkatapos gayud bilag sulti niini, miliki ang yuta og nagibarugan ni Datan og ni Abiram og naabli ang yuta og gilamoy sila, lakip ang ilang mga banay og ang mga tawo nga sakop ni Korah og ang tanan nilang kabtangan gilamoy gyud, miadto silang buhi sa kalibutan sa mga patay og mitak-om ang yuta og nangahanaw sila. Buhi pa sila nga nakadto dito sa impyerno. Ini nga mga tao, way gyud nagtuon sa leksyon. Kag amo ni ang hambal sa Biblia, pag-abot na dito sa Numbers 21, again, they are what? Repeated sa gihimo sa mga nangauna sa ila. Lantawa. Anong gihambal dire? Kung baliko naton ang teksto naton sa Numbers chapter 21, dito sa verse 5, siling pa sa Biblia, og nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moses. Amo gihapon ang gihimo. Amen? Ibayaw taton kamot. Itongtong sa inyo ulo. Amo nang kagahi usahay. Amen? Nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moses, miingon sila, nganong gidala man ninyo kami gikan sa Ehipto, nganhi nining kami ngawan, inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Ang verse 6 nagambal dayon, unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao og daghang mga tao sa Israel ang nangamatay. Amen?
Linibo ang nangamatay nga nakita nila. But still, these people is unlearned. Why? Because they are what? A venom of foolishness. Ang tao may pagkabuang yun. Kahibalo na gid siya nga ang tanan ara sa Dios. Amen? Bikin siya nasayod nga ang tanan ara sa Ginoo. Nga mangita pamantaglain. Nga ara malang tanan sa Dios. Di ba? Nga nabudlayon pa maginato na nga ito na nahuna. Nga ara man ang tanan sa Dios. So, let's say for example lang, dinggi ka ng provision. Dinggi ka ng kusog. Dinggi ka ng kaiwan. Pero nga ano nga mangita pamantag iba na? Nga buangon pamanato ng atong kaugalingon, ara malang gali sa Dios ang tanan. Amen? Natawa lang. Atong testimony ni Sister Remy, tinuod na ara sa Dios ang tanan. Nga budlayon pa man nimo. Abi unahon na lang nimo siya. Galing, it is because of venom of foolishness, ang tao may pagkabuang yun. May pagkadangag yun ang tao. Unlearn yun ang tao. Una nga baliko na kon, sa pagkakaroon, kung di ka mo alagad sa Diyos, di ka mo simba sa Ginoo, masugot ka sa dili, may panahon yun nga tawgon yun yapon nimo ang Diyos. Siling ka nga baskog ka pa, may pang imo pagsikay-sikay, may panahon yun nga manawag kagyapon sa Ginoo. Ara, tanan sa Diyos. Amen? Nga libugon pa man naton, amo ning mga tao nga unlearn. So kita mga kaigsunan, no, we're different. Kag ini sila, gisulat ni. Siling pa dito sa naunang Korinto, sa Kapitulo 10, ipaklik na sa kang Chabiboy, lantaw na ton syado katahom ang programa sa kaboy sa mga Kristohanon. Nga gisulat ni sila. Nga giapil ni sila. Kaya nga, agud makahatag sila og learning sa aton. Lantaw na ton ang chapter 10, sugdo na ton sa verse 5. Ingon pa diri sa verse 5 kung lantaw na ton. Apan bisan pa ni ana wala kahimot sa Dios ang kadaganan kanila, busa gilaglag sila og nakatag ang ilang mga lawas didto sa awaaw nga dapit. Verse 6, kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtingwag dautan nga mga butang sama silang gihimo. Meaning natabo ni sila kagisulat ni Pablo, agud kita mapasidan-an. Kadayon, muambak ta dito sa verse 10. Anong giambal dito sa verse 10? Verse 11, siling pa diha, kadtong tanan nga nahitabo kanila, nagsilbing mga panag-ingnan. Apan gisulat kini, aron pasidan-an kita, kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Amen? Amo lang reason nga gisulat ni sila, nga nangin parte ni sila, kay nga kita pod, nangabuhi ta sa sining nga kalibutan, nagpanglakaton ta sa sining nga kalibutan, gisulat ni, agud hindi naton pagsundon ang gihimo nila. Nga, natabo na sa ila. Hindi na pag-eksperimentuhi. Nga, may nauna na. So mga kaigsunan, ang tanan ara sa Diyos. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. The second venom nga ara sa ila. It is the venom of proclivity. The first venom is the venom of foolishness. The second venom is the venom of proclivity. Amo po ning problema. Anong word nga proclivity? It is easily torn, swayed, or inclined. Amen? Dali lang muliso. Wow. Singanay mo katapad, dali ka lang maliso. Easily to turn or incline. Amen? Oh, just imagine, no? If you study this verse, since from the book of Exodus going to the Numbers,
makita gid nimo ang ilang nga binom as the venom as easily swayed, inclined to change. Nato alam bala? Sa nagwa na sila dito sa gitawag sa Ehipto, ingon pa sa Biblia. Sa pag-abot nila, diya mismo sa gitawag baybay sa pula nga dagat. Nang lingkod sila una kay wa na may kaagyanan ang sa tubang dagat naman. Amen? Paglingi nila, ara naman ang mga Egyptian. Sugo dayon liso ang utok. Siling dayon, may paway kami nagkuyog. May pa nagpabili na lang kami. Amo di ay ni, kay tungod way na kalubngan dito sa amon, diri siguro kami ipanglubong. Gimahay dayon ang Diyos kag si Moises. Grabe nga pagmahay. Ingana. That is the venom of proclivity. Inabang panahon nga may problema kag sirkumstansya mo sila, ade nako sa Diyos. Sila, kamo na lang to pangalagad. Dali maliso. Paglambot sa problema kag mga kabugatan sa kabuhi kay ang kabuhi isang tao labi na Kristohanon may problema gid siya nga may encounter. Amen. Paglambot sa problema maliso sa dayon. That is a venom of proclivity. Ang tawa lang. Ang Ginoo naghatag solusyon. Iya gipabuka ang dagat ug nang labang sila. Amen. Wow. Ang Biblia nagambala, while nga nanglabang sila, nagdayeg sila sa Dios. Kag pag-abot na dito sa pikas, pagsunod sa mga ituhanon, gibalik sa Dios ang dagat. Ingon pa sa Biblia, grabing sinayaway nila upod sa kang Miriam nga nagtamburin. Grabing sinayaway, lukso-lukso, sinyagitay nga nakita nila ang mga ituhanon nga gitabunan sa dagat. Grabing kalipay, grabing lukso-lukso, grabing daig nila. Pag-abot na dito sa Kamingawan, walay tubig. Dito naman, gimahay naman si Moses. Nga na. Di kontra naman si Moses. Grabe nga gitawag binom. Amen? Amo ni sometimes sa Christianity. Amen? May mga Domingo nga grabing daig nimo. Nga na. Do halos tuyok-tuyoko nimo. Pero why dama pag-abot dito, giabot ka naman sang you told me. You told me. Munang you told me nga sakit. Maabot na ganin ang you told me nga sakit. Bisan ang imo katapad, imo pa nangisihan, di gina mo ngisi. Sabta na lang kay nag-abot ang you told me niya. Ingana. Amo nang gitun-an naton sa atong lectures. Amen? Amo ni nga mga tao, grabe nga mga tao. Manila gidayeg ang Dios, pag-abot dito sa Kamingawan, way tubig, gimahay naman si Moses. Grabe nga pagliso sa una-una. Gimahay si Moses. And a short story, pagsaka na po dito ni Moses sa Sinai, baliko na ton, sila mismo nakakita sa ilang mga mata nga ang Diyos ni Moises buhi. Amen? Ang Diyos ni Moises kahibalo maghimo sa dugo. Ang Diyos ni Moses kahibalo magpadala sa mga lamok, kahibalo magpadala sa mga langaw, mga baki, nga gihimo sang Diyos dito sa Ehipto. Pero ambot grabe nga mga tao. Sa nadugay na si Moses siling, way naman guro ang Diyos, maghimo taglaing Diyos. Siling pa nila, atong Diyos ni Moses, wala na. Maghimo naman ta Diyos. Nakita nila ang milagro. Nakita nila
In the first place, kay kung lantaw nimo ang Mount Sinai nga gisakaan ni Moses is chapter 32 na. Ang chapter 16 sa Exodus, amo tong time nga nagpaulan ang Ginoong samana, nakita gid nila paano sila gipakaon sa Dios, pero still ang mga tao nagliso gyapon. Sa napurma na ang baka, siling dayon nila, ini ang aton Dios nga nagluwas sa aton. Amen? Amo nang usahay, inabalang style usahay karon. Say for example, labis, braduming, umakita, gipaluda niya umakita si Romeo kay para magtawganay sila. Dito gitext ni Romeo kag gitawag siya uyab. Amo ni problema. Sana, oras balay mo makita si Braduming nagpakaon sa kay Bradinho, makita. Nya dayon, si Bradinho noon, amo ang iya nga gisagod si Romeo. Di ba? Do masakitan ka. Amo ning Dios siling sa mga Israelites, ini nga tong Dios nga nagluwas kanato. That is ibinom of proclivity. Damo nga mga higayon kag labaw sa tanan dito sa chapter 21 as a short story. Bag-o lang sila nagdaog sa gubat batok sa kay King Arad. Bag-o lang yun. Nakita gid nila ang kadaugan. Amen? Pero paglakaw na nila, ang kadaugan nahimo kapildihan. Amen? So amo ning mga butang nga hindi ta magliso-liso. Ini bang hambal ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 14. Basahon naton tanana. Start. Di na ta magpakabata sa pag-alagad. Hindi na pag lisu-lisua. Nanto ablaw. Ako mismo may mga igsuon ta diri nga akong gyud giistorya. Nga karon imo makita wala na diri. Giprangka ko gyud kay nga man inabang nature usahay nga halos tibok simbahan tuyoko na nimo. Ingana. Katapusan sina, mubalik ka gyud sa Katoliko. Oh, ako ang gigiprangka. Kau paningkamuti gyud nga mangin stable ang life nimo sa usa ka church. Paningkamuti kay sign of rebellion na mo. Sign na sa untouchable. Tandai, kung di nimo nitumanon, you will suffer the consequences. Una, may panahon gyud nga di ka napatihan sa imo mga bata. Natabo gyud sa iya karon. Nga sila nga di moingon kasi mga bata, nak adto na punta manimba dito naka. Sunod mga bata. Inikahamtong siya na moingon, do di man ni tinuod ni kay papa do dago-dago man ni kay papa ning obra ni. Amo nang mindset of proclivity. Amo nang mindset nga way ka stableness. Dali lang maliso ang imong hunahuna. May mag-advertise sabi sa imo, dito ka sa amon no. Ang amon dito simbahan, pagsugod pa lang opening song, manghilak na. Wow, grabe. Ano? Grabe ang advertisement. Oh. Dito ka sa amon simbahan. Oh, kay kung makita ka nga manimba ka, pagawas ni mo, may 100 ka. Tingnan na. May usa ka kagatos. Ya karon, mag-asawa ka mo, 200 na. Kung may pulo ka mo ka anak, 1,000 dos. Tingnan na. Pero, you will pay the consequences. Nga, waay ka insakto nga baruganan nga gitudlo sa imong mga anak. Ano man ang maayo nga ligasiya nga ibili nimo, wala. Pagpakita na nga huyang ka, pagpakita na nga way ka baruganan, pagpakita na nga ang prinsipyo nimo shadow kahuyang nga prinsipyo, because that is what the mindset of proclivity. Parehas ni sa mga Israelis. Lang tao lang, sino nagantos?
Sila gihapon nga mga tao nga nagakambyo-kambyo ang una-una. That is the venom of proclivity. Amo ning way na bantayan sa mga Israelites. Hindi sila kay single-minded nga klase sa mga tao. Hindi sila kay mo makita ang ila kabuhi gi-fix nila sa usa ka butang. It is because the venom of proclivity. Ang akong gihambal na tinuod yun. Hasta karon di na siya kabadlong sa iyang anak. Nga, tungod pod sa iya. Hindi ka na, may pa na ang imong mga anak, gagmay pa nga maguyod-guyod ni mo, may pa na. Pero panahon na nga inigabot na sa pagkaulitaw. Una, may awo na sila. Ikadua, makasabot na sila. Kag ikatatlo, makumpared na nila ang imo kabuhi. Makasiling sila, daw si Papa ang hindi tinuod. Oh. Just learn the lesson. Amen? Sa kabuhi na to. That is the mindset of proclivity. Amo ning nature sa mga gitawag Israelites. Nga na. Ya dayon, sa kabuhi nimo may mga pagmahay ka na, may mga paghayay ka na. Pero ulahin na ang tanan. Amen? Bisan sa mga leaders, imo makita, paglantaw gani nga daw, pigado ang sitwasyon, mangita kung dintong dagko tubod. Oh. Amo po na kung kaisa sa mga leaders, kung dinto ang kusog ang agas dito. That is the mindset of proclivity. Hindi kay balo mag-antos. Hindi kay balo imo makita magpailob. Base kon ang Ginoo nagpailob sa iya kag ang timing wala pa naglambot. Galing kay ang problema hindi ka paabot. Mangita man dayon kun dintong baga-baga nga sobre. Amo nang mindset of proclivity. Amo na nga ako nagto. Para sa akon, the most important ang Diyos nga imong gialagaran. Amo ni ang kaluyahon sa mga Israelites. This is the venom of proclivity. Amo na nga mga kaigsuonan. Sa kabuhi naton may problema man, ara man ka sa gitawag, masiling naton kabugatan, circumstansya, just maintain your mind to the Lord. Oh? Why man naton ni malambot? Ano ang requirements dito sa Diyos? Ang bisan sino nga magtutok, maulian. Amen? Duwa diri ang makontribute kung magtutok ka. Una, maayo ka, kag mabuhi. Kaya may mga tao nga naayo, pero patay. Kuha ninyo? Maayo ka, at the same time, mabuhi. Duwa ka butang ang na-contribute diri. Kag amo nang gihambal dito sa gitawag sa Hebrews 12:2. Inga na, just look to Jesus, which is the author and the finishers of our faith. Amo ning usa karon nga may isgutan naton dito sa mon. Ang imo mata kinalan kahibalo ka. Sino ang imo dangpanan? Sino ang imo nga gitawag palapitan? It is only Jesus Christ. Nga ang type and shadows nga gigamit ini nga gitawag tukon nagrefer ni kay Kristo Jesus. Magabarog ta diha sa Ginoo kadayon. Let us continue sa sining nga pagtuon. Amen. Amin nyo lang, sa sining nga passage, may tulo ka grupo sa mga Israelites nga ara sa surroundings ni Moses. Amen? May tulo ka grupo nga ara sa surroundings ni Moses. Una, ang mga wala pa napaakan. Ikadua, ang mga napaakan na og nag-antos na sa kasakit og nagpaabot sa ilang kamatayon. Kuha ninyo. Ikatatlo, ang mga nangamatay na. Kaya nga ang Biblia nagambal, daghan na ang mga nangamatay sa diha nga napaakan sila.
So balikon akon, may tulo na ka grupo sa surroundings ni Moses. Ang mga wala na paakan, ang mga napaakan nga nag-antos na, kag dayon nagpaabot na lang sa ilang kamatayon, kag ikatatlo, ang napaakan pero namatay na. Amen ba? Mga kaigsuunan, sino diri sa ila ang wala na'y paglaom? Sino diri sa ila ang way na paglaom? Sino diri sa ila ang way na paglaom? Ha? Ang napaakan nga namatay na. Nakasiling ko, do ka unfair? Amen? Do ka unfair? May pato ang napaakan nga nakahingagaw og himo kag nakalantaw na buhi. Pero karon kung ang nauna paak si Bradhinyo. Oh. Ang nauna paak sila si Bradlito. Di ba do ka unfair? Do, makasiling ka, uy, why pa ni ang naulahi kay makatutok pa sila? Ano ang punto diri mga kaigsunan? Nagpasabot nga mintras may kinabuhi ka pa. Amen? Mintras makagahom ka pa. Mintras makatanaw kag makasudong ka pa. Himua ang imo panahon kag igasto ang imong panahon sa pagtutok sa usa ka gitawag butang nga gipasugo sa Dios sa ato. Ang Biblia nagambal, bisan napaakan ka pa, useless gyapon kung dili ka mo tan-aw sa gipahimo sa Dios. Muna nga ako nagto sa kabuhi naton ang solusyon ara gyapon kay Hesus. Amen. Yes, may mga spiritual binom ang aton nga kasing-kasing, way man naton ni mahuman karon, pero tandaan naton still disillusions ara sa kang Kristo Jesus. Bisan anuman ang sitwasyon kag ang mahitabo sa imong kabuhi, just continue to look Jesus. Anawa si Jesus. Anawa, sa imo pangabuhi, hindi ka kasarang sini. Pangabuhi naton, hindi ka kasarang sini. Ang pagbuhi naton sa aton mga anak, pagpaeskwela sa aton mga anak, di ka kasarang sini. Amo gani na nga kung ibutang nimo sa imo mga kamot ang pagpaeskwela, ang pagbuhi, ma-depress ka na lang. Discourage ka na lang. Pero kung itautok nimo kay Hesus, amen, itugyan nimo kay Hesus, kag ihatag nimo kay Hesus, may Diyos nga magtabang sa iyo. Wala. Ang aton kaupod ni Pirmi nagabisita diri sa aton nga sa Cadiz. Yes, grabe ang iya nga sakripisyo pagpaeskwela sa iyang mga anak. Pero karon lang tawa. Ang Biblia insakto gyud nga nagsulti. Amen. Dili kaniya pasagdan. Tawa lang. Ang iyang mga anak karon among gigamit. Kadayon, siling po ang iyang anak, pagpili lang pa ano nga sakyanan ang imo gusto. Nga, ang iyang mga anak, way siya napakyas tungod kay gidala niya sa simbahan. Kaya nga man, ang pagpaeskwela niya sa mga anak, nangayo siya tabang sa Diyos. Hindi niya ito ni mahimo kung kita lang. Aton patabangon ang Ginoo. Ayos pala sa gitestimony gina ni Sister Rene. Yes, why na? Iya gipatabang ang Dios. Amo ning kabuhi naton ang pag-intrigar man lang ginaton sa Ginoo. Amen. Amo na nga itutok taton mga mata kay Jesus. Hindi gipaglantawa ang imo kapabilidad. Hindi paglantawa ang imo abilidad. Hindi paglantawa pod ang source nimo na may panahon yun nga mabankrupt ka. Just look to Jesus Christ.
Hallelujah. Yes, Lord. Let us worship Jesus Christ. Hallelujah. Madamo nga salamat ino sa iyong mga pinunta. Kalay ko ikaw. Thank you, Lord. Hallelujah.